O ito, pakinggan natin itong balitan to, malupit to. O, nagsampa ng kaso si Vic Soto na kriminal laban kay Daryl Yap. Sino dito? Sino dito ang pro Vic Soto and sino dito ang pro Daryl Yap, Amy Marcos? O, dito ang tingin ko dito, mga partner, mga bossing, ang tingin ko dito, ang inang yan, style Amy Marcos ang ginamit dito ni Daryl Yap. Oo, gumawa ng istorya para mapag-usapan siya, gumawa ng iskandalo para mapag-usapan siya, gumawa ng stunt para mapag-usapan siya. Oo, at baka nga mamaya niyan, itong ginawang ito ni Daryl Yap, baka mamaya niyan may basbas pa yan ni Amy Marcos para ano? Para mapag-usapan itong mga issues. Para mapag-usapan itong issue na to, matabunan yung mga totoong issue ng kapatid niya. Oo, bakit kaya? Bakit kaya ito si Daryl Yap hindi na lang gumawa ng pelikula? Halimbawa, 'di ba, ginawa niya to, The Rapist of Pepsi Paloma. May ganyan siyang pelikula, 'di ba? Yan 'yon eh. Ba't kaya hindi niya gawin yung pelikula ang mga source or pushers ni BBM? Ba't kaya hindi siya gumawa ng ganun? 'Di ba? Anong mga pelikula ba ang gusto nyong gawin ni ni Daryl Yap? Baka nga smoke screen to eh. Oo, ano bang magandang pelikulang gawin ni Daryl Yap? Ang Maleta ni Tamba, hindi ba mga ganon? Lagay nyo nga dyan yung magandang mga topic baka sakaling nanonood si Daryl Yap. Gawan mo nga ng mga politika to, Daryl, kung talagang galit ka sa katiwalian sa gobyerno. Oo, ang kutis bayag ni Madam President Kokak, ganon. Di ba? Ano pa kayo mga pwede niyang ipalabas? Ang pulbos sa ilong ni Bongbong, ganun. Di ba? Dapat yun ang diyan eh. Dapat yun ang ginagawan mo ng pelikula, hindi yung ang rapist ni Pepsi Paloma. Putang ina niyan. Gagawa ka rin lang yung makakasira pa sa ibang tao. Isirain mo yung mga may silbi talaga sa bayan. Oo, halimbawa yan, si Tambaluslos. O kaya si Zaldico, gawa mo ng pelikula, ang santo na si Zaldico, ganon. Okay ito Cholo The Residue. Di ba, The Residue, tas yung mukha ni Bongbong yung nakalagay dun, yung meron pa siyang naiwan dito na sinisinghot niya nun. Hindi niya pa inaano yun, no? Hindi niya pa ina-address yun. Sir, ano yung kulay puti rito? Hindi niya pa ina-address yun, no? Diba? Sabi ni Kiko man, may gatas ka pa sa ilong. Hindi dapat may gatas pa sa labi yun, May gatas pa sa ilong. O kaya pwede rin daw gawan niya ng pelikula si Amy Marcos, Puno ng Mangga. Diba? Dapat ganun. Yung klase na yan. So, eto kasi katulad nga ng sinabi ko, magkano lang yung presyo nung kaso ni Vic Soto? Parang wala pa yatang 30 million eh. Tapos kikita tong pelikula niya ng 1 billion. O di bawi pa siya, di ba? Kaso lang yung kinaharap niya, libel pa. Ano naman yan, pwede ka naman hindi makulong dahil sa kaso na yan. Sabi ko nga sa inyo kung yung libel, talagang delikado yan. Puta kita nyo si Christopher Min, mamamatay na nga lang yung tao sa paninira sa kapwa niya. Kita mo hindi pa nakaukulong ang hinayupak na yan. Di ba dapat ganun? O kaya gumawa ka ng pelikula, lagay mo ang panga ni Bongbong Marcos, walang pahinga.
Lahat ganun. Hindi yung kung ano-anong ginagawa. Sige na, pakinggan nga natin tong balitang are. Tapos, tinan nga natin kung marami ritong maka-Vic Soto. Kung marami ritong mga maka-Daryl Yap. Tinan nga natin. Pasok. Kontrobersyal na film teaser kung saan tampok ang pumanaw na aktres na si Pepsi Paloma ay sumugod naman ngayon sa korte ang veteranong host, actor na si Vic Soto. Alam mo bakit malapit sa... Kahit pa paano napukaw nito yung attention ko. Alam nyo kung bakit? Hindi ito ano to, seryoso tayo dito sa kaso na to. Kasi unfair naman yan kanila Vic Soto eh. Sa totoo lang, unfair ito kala Vic Soto. Itong ginawa na to ni Daryl Yap, unfair to for them. Kasi ay nananahimik tong mga tao eh. And for the longest time, wala naman silang ebidensya na yung issue na yun totoo. Wala eh. Lahat yun hearsay. Lahat yun puros kathang isip lamang. Tapos, ang gusto nito ni Daryl Yap, i-persecute itong si Tito Soto tsaka si Vic Soto, i-persecute sila dahil lang doon sa issue na hindi pa nga siya buhay noong mga panahon na yun eh. Hindi ba na issue naman na na-address naman na yan dati pa? Saan ka naman, di ba? So, masakit ito para sa mga lahat ng mga may mga sikat sa Pilipinas na binabato ng mga kaso ng mga actually hindi kaso binabato ng mga bintang na malisyoso. Kasi talagang miski ako si Vic Soto, masasaktan ako dito. Ang tagal kong ginawa yung reputasyon ko. Oo, hindi ako magaling na asawa, pero sigurado ako magaling ako na ama at saka magaling akong tao in the sense na marami akong napapasayang mga Pilipino. Diba? Ano yan? Ito, sabi ni Jojo Cam lately, anong hindi kumibo sa E-Heads? Nagkaroon pa ka ng Senate inquiry tungkol dyan eh. Dyan sa kanta ng E-Heads eh, di ba? Si Tito Soto pa nga yung dyan eh. Oo. So, tsaka isa pa, hindi nagre-reklamo si Vic Soto katulad dyan sa kanta ng E-Heads na sinasabi mo. Kasi nga, freedom of expression eh. Freedom of speech ng mga artists. So, ginawang kanta ng E-Heads. Bakit magre-react si Vic? Hindi naman totoo. Tsaka hindi naman sinabi dun sa kanta ng Eraserhead na si Vic Soto. Diba? Ang sinabi na sinulat ni Enteng at Joey dyan. Yun yung dun eh. Yun yung highlight nung kanta na yun. Nabanggit si Enteng at Joey. Enteng ba is Vic Soto? Diba? Hindi naman. So malaki ang kaibahan nung Spolarium na kanta dito sa teaser ni Daryl Yap. Kasi sinabi dito sa teaser ni Daryl Yap, Vic Soto. Pangalan niya mismo. Kaya sabi niya, since nabanggit na yung pangalan ko, then I have to rise up. Isipin nyo rin maigi yung nyo. Isipin nyo rin maigi yung inyong mga facts. Hindi yung bira ng bira. Sa Spolarium, hindi binanggit doon yung pangalan ni Vic Soto. Dito sa teaser ni Daryl Yap, kasama yung pangalan na Vic Soto. Pag pinanood nyo yung pelikula, panoorin nyo yung pelikula, wala yung segment na yun. Wala yung segment na yun kasi meron sa mga dating pelikula ni Daryl Yap na noong nagpalabas siya ng teaser, ganyan. Pero nung pinanood mo na yung pelikula, yung eksaktong scene na yun, wala yung sinabi na yun. Oo. Connie Mendoza, Enteng Cabisote, si Vic yun. Sinabi ba doon Enteng Cabisote? Sinabi ba sa kanta Enteng Cabisote? Di naman sinabi Enteng lang, di ba? Ikaw ang nag-assume na si Enteng Cabisote yun. Yun nga ang galing ng mga artist. They will make you think, they will make you kumbaga ponder. Nga kayo magmatalinuhan sa akin. Sinabi niya doon Enteng. Hindi niya sinabi Enteng Cabisote. May kapitbahay din ako Enteng eh.
Lahat tayo may kilalang Enteng eh. Di ba? Pero hindi niya sinabing na sinulat ni Enteng Cabisote dyan. Hindi sinabing ganun, Enteng lang. Ba kayo? Hindi umall out ang Eraserheads dun sa kanilang kanta. Hindi katulad dito sa teaser. Itong teaser na to ni Daryl Yap, yang sinabi dyan na, nirape ka pa talaga ni Vic Soto. Sa teaser lang yan. Pag binalikan mo yung pelikula, wala dun yung Vic Soto na yan. Wala, kaya malakas ang ano nito ni Daryl Yap eh. Kasi ang gagawin lang naman ni Daryl Yap, tatanggalin ni Daryl Yap yung ano, yung teaser. Panonoorin na yung video niya, yung pelikula niya. Pag pinanood mo yung pelikula, walang Vic Soto na babanggitin doon, pusta. Connie Mendoza, hindi ako high blood. Allergic lang ako sa tanga. Oh, hindi porket moderator ka dito, hindi na kita itatama. Eh, palpak nga yung comment mo eh. Walang sinabing Enteng Cabisote ron. Hindi ako high blood. Allergic ako sa ano, bida-bida. Oh, kaya galingan nyo yung mga comment nyo dyan. Oo, so yung teaser, sinabi doon, Vic Soto, pusta tayo. Sabi ko nga sa inyo, binabantayan yung nakaraan na teaser ni Daryl Yap doon sa huling pelikula niya. Noong pinalabas yung pelikula, doon mismo sa scene na kaparehas noon, wala yun. Ginawa yan for that purpose, teaser. Kaya nga teaser eh. Ginawa yan for that purpose, para panoorin ng tao. Sabi nila Vic, i-take down yon, hindi dapat ipalabas yung teaser. O hindi pinalabas yung teaser, pero curious na yung tao, manunood na yung tao. Sino nanalo? Nanalo si Daryl Yap dito. Oo, talo si Vic Soto rito kasi nga nagpa-apekto siya. Pero ito yung sinasabi ko. Ito yung sinasabi ko na itong sila Vic Soto, kawawa naman sila kasi lahat ng mga issues na yan ay kwento-kwento lang, kwentong barbero yan, walang ebidensya yan eh. Bakit ko to tinatapik? Ganyan din kasi yung ginagawa kay Pastor Apollo Kibuloy at hindi malayo na in the future gawan din ng mga skits yan, gawan din ng mga pelikula yan, itong mga issues na ibinabato kay Pastor Apollo Kibuloy. Dapat hindi tayo nagpapadala doon sa mga sabi-sabi lang. In the age of the new era, itong social media, dapat with the lahat ng information is at the palm of our hands. Lahat ng mga impormasyon nasa kamay na natin. You have your phones, you have internet, research. Everything is in Google. Pag wala doon, it means hindi nangyayari yun. Pag walang ebidensya, ibig sabihin hindi totoo yun. Kapag kwento-kwento lang, hindi totoo yun. Chismis yun, marites yun. So, gawin natin na kapag kami mga ganyang nag-iistorya sa atin about something, tanungin mo, meron ka bang first-hand experience dyan? Totoo ba yan? Saan mo nalaman yan? Pag sinabi kinwento sa akin, putangin na mo, wag mo nang ikwento sa akin kung kinwento lang sa'yo. Dapat ganun, hindi tayo dapat nagpapadala doon sa mga kwento-kwento. Ang daling manira ng buhay ng tao patungkol, basta lang kwento-kwento eh. Si Pastor Apollo Kibuloy, ganyan din eh. Kwento-kwento lang din yung mga kaso sa kanya. Alam mo, nakakulong siya ngayon dahil sa mga kwento-kwentong kaso na yan. So, hindi fair na walang ebidensya, basta lang may nagsabi, naniwala na tayo dahil insecure tayo dun sa tao. Mali yun. Kaya natin tinatapik ito. It's just right that Vic Soto, sabi ko nga sa inyo, very damaging etong ginawa ni ni Daryl Yap. Bakit? Kasi syempre may mga anak to. Vic Soto, may mga pamilya to, may mga anak to, may mga maliliit na anak to. Imaginein mo, lahat ng tao may access dyan sa teaser na yan. Tapos biglang yung mga anak mo nag-aaral sa eskwelahan. Sasabihin ng mga kaklase nila, oy, rapist pala yung papa mo. Imaginein mo, Daryl Yap, putang ina mo ka. Sa sobrang sa sobrang ganid mo sa kasikatan at pera, putang ina mo, maninira ka ng tao dahil lang sa kagustuhan mong kumitang hanimal ka.
Ilagay ninyo sarili ninyo. O, di ba? Lagay ninyo sarili ninyo. Iano nyo mga sarili ninyo. Sa sitwasyon ng mga anak ni Vic Soto. Alam mo ba yung anak ni Vic Soto tsaka ni Pauline, yung panganay? Kawawa yun. Bullied yun. Online. Bakit bullied online? Hindi kasi kagandahan yung bata eh. Binubuli, putang ina talaga nitong mga nasa social media, walang magawa sa buhay. Pati bata, maliit. Eh, kasalanan niya ba na ganun itsura niya? Diba? Kasalanan ba ni Tali na nung ang ganda nung nanay, ang pogi nung tatay, nung nagsama, naging ganun ang itsura niya? Kasalanan niya yun? Bakit binubuli ninyo yung bata dun sa itsura niya? Putangin na ninyo eh. Yung mukha kayang ipaayos yan, pero yung mga buhay at ugali ninyo, pag mahirap na kayo, sa sobrang bitter niyo sa buhay, mahirap pa rin kayong mamamatay. Itong mga bata na to, mayayaman to. Kaya nitong pagandahin yung mga mukha nila, pero yung mga ugali nyo, hindi yan mapapaganda. Putang ina nyo yung mga nambubuli ng bata sa social media. Kalaban nyo lang yung yung tatay, puta, pati yung mga anak, dinadamay yung mga hayop kayo. Kaya nga yan si Percy Lapid, mabuti na lang namatay din yung putang ina niyan eh. O mantakin mo si Isko Moreno. Merong anak si Isko na yung bunso ni Isko medyo mataba yung bata na yun. Mantakin mo, binaboy-baboy ni Percy Lapid. Tinawag na malaki yung tiyan, ganito, ganyan, mukha daw abnormal. Putang inan to si Percy Lapid, kaya buti na lang sa impyerno na yan eh. Sabi ko nga okay lang eh na galit kayo kay Isko. Okay lang yun. Kung gigil kayo kay Isko, okay lang yun. Pero yung idamay mo yung mga anak, dahil lang gigil kayo kay Isko, putang ina ninyo, hindi na kayo dapat mabuhay. Oo, kaya nga itong nangyayari dito sa mga anak ni Vic Soto, ako ramdam na ramdam ko yan kasi yung anak ko dati binuli din dahil nag-YouTube eh. Dahil lang sa galit sa aming mga banateros, pati yung anak ko nadamay. Oo, nangyari sa akin yan eh. Kaya galit na galit ako dyan. Kaya nga eto, Daryl Yap, maging responsable ka din na tao. Utangin na mo, hindi porkit bakla ka, hindi ka na magkakaanak, wala ka ng pakundangan sa paggamit mo sa mga tao para lang magkapera ka. Hindi ba? Katulad niya si Vic Soto, may mga anak yan. Hindi kontrolado ni Vic Soto kung mabubuli yung mga anak niyan. Kawawa naman yung mga bata, di ba? Habang si Daryl Yap tuwan-tuwa na putang ina kumikita yung pelikula niya, hindi niya alam at the expense of yung mga naapektuhan dahil sa katarantaduhan niya, dahil lang sa kagustuhan niya sumikat, kumita ng pera, hindi niya na naisip na may mga buhay siyang sinisira unti-unti. O, di ba? O, tama mali. O, yun yung aking punto dito. O, pakinggan natin. Upang sampahan ng kaso ang direktor nito, si Troy Gomez sa report. Ngayon, sasabihin na naman niya, ba't ikaw, Boss Dada? O, hindi naman dinirekta ni Daryl Yap yung mga anak niya. Tinira lang naman ni Daryl Yap yung tatay. Ikaw rin naman, tinitira mo rin naman yung mga tatay na may mga anak din naman na bubuli. Sino ba tinitira ko? Yung mga magnanakaw sa gobyerno, putang ina niyan. Kung yung mga anak nila mabuli dahil sa pagnanakaw nila mga pukin ng ina sila, tama lang sa kanila yun. Sila may gawa nun. Mga magnanakaw sila eh. Diba? O kasalanan na nila yun. Eh bakit si Vic Soto? Di naman tagi-gobyerno yan. Pag nagnakaw sa pamahalaan yan, nagpolitiko yan, tapos nagnakaw yan, gugulpihin ko rin yan ng batikos. Eh hindi eh. Hindi ba? So, ibang usapan yun. Ibang usapan yung ikay congressman, kawatan ka, tapos magpapaawa ka, kawawa yung mga anak ko nabubuli. Tanga. Ba't ka nagnakaw? Maawa ka pala sa mga anak mo. Naghain ang TV host and movie actor na si Vic Soto ng kasong kriminal laban sa movie director na si Daryl Yap. Si Soto ay sinamahan ng kanyang may bahay na si Pauline Luna sa Muntinlupa Regional Trial Court sa pagsasampa ng kaso araw ng Huwebes. A lot of people have been asking me, ano reaction mo? Eto na po yun. Ito na po yung reaction ko.
Sabi ko nga, ito walang personalan ito. I just trust in our justice system. Ako'y laban sa mga irresponsibleng tao, lalo na pagdating sa social media. Ayon naman kay Attorney Enrique de la Cruz Jr., abogado ni Soto, 19 counts ng cyber libel ang kanilang inirereklamo laban kay Yap dahil sa mapanira. No, putangin na yan. Itong mukha nito, di na to magkakapamilya eh. Wala mabubuntis to, wala magiging anak to, kaya walang pakialam to. Ang gusto lang nito, puta, sumikat siya, makilala siya, yumaman siya, yun lang yun. Yun lang talaga. Manggagamit, katulad din siya ng amo niya eh. Na si Amy Marcos. Si Amy Marcos manggagamit din, katulad din yan. Alam niyan, expert yan sa panggagamit at pambubudol. Ng upcoming na movie na The Rapists of Pepsi Paloma. Sa trailer ay highlight sa eksena ang pagtatanong kung ni-rape nga ba ni Vic Soto si Pepsi Paloma. Ayon sa abogado, masama ang naging dulot ng trailer sa pamilya ni Soto. Nakatatanggap anya ng rape threat si Pauline at pambubuli naman ang nararanasan. Sa matanda, halimbawa si Pauline, makatanggap siya ng rape threats. I mean, ano yun? Talagang hindi mo na maiiwasan yun. Hindi mo na maiiwasan yun. Public figure ka talaga. Pero ang ano talaga ako dito, yung mga bata. Yan sila Oyo Boy, sila Danica, matatanda na yan. Putangin na yan. Kaya na nila ipagtanggol yung sarili nila. Pero itong mga bata, yung mga anak, yung mga maliliit pa, yun ang kawawa dyan, mga bossing. Yun talaga ang dapat na, yun na talaga ang dapat na binibigyan ng importansya dito. Ng kanilang anak na si Tali sa eskwelahan. Maraming physical threats. So nalilimitahan ngayon ang movement ng aming kliyente dahil natatakot sila ngayon pumunta sa mga public spaces nang walang bodyguards, mga ganun. Na dati hindi naman nila kailangan. Nakita niyo naman how well-loved he is. Yeah. And hindi naman, ito naman ako naman, ito sinasabi ng abogado, exaggeration na to. Exaggerated na to. Itong sinasabi ng abogado na putangin na delikado si Vic Soto, nalilimitahan yung kanyang galaw. Natatakot siya dahil dito. Ang tagal-tagal na issue na ito naman si attorney, charot din eh. Ako dito, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Dito sa nakikita ko, paawa effect na to si attorney. Pero syempre, trabaho ng abogado yan to gain sympathy. Syempre, media, media personality yung kanyang kliyente. So, kailangan niyang ma-gain yung sympathy ng taong bayan na nanonood. So, naiintindihan ko. Pero OA ka naman, sir. Tangina si Vic Soto, malilimitahan. Matagal ng limitado kilos niyan, sikat yan eh. Matagal ng delikado buhay niyan, sikat yan eh. Nagsasabi mo, let's just focus doon sa welfare ng mga bata. Sabihin mo, delikado to para sa kliyente ko, pero mas delikado ito para doon sa mga minor de edad na mga anak nila. Yun yung concern namin dito. O ganun. Kasi Vic Soto, maraming ng mga paninirang babaero, kung ano-ano paninira sa totoo lang, yung mga kapatid ng mga nilokong babae niyan pwede siyang tambangan Yun talaga, delikado siya ron. Pero hindi yun ang usapan dito. Ang usapan dito talaga is yung hindi na yung welfare ni Vic Soto because matagal nang nakatakas si Vic Soto at matagal nang nakadikit sa mga Soto yung issue na yan ni Pepsi Paloma na matagal na din naman na-address yan at wala naman ng interest ang tao dyan. Hindi interesado mga tao. Mahal na mahal ng Pilipino si Vic Soto. Nanalo pa nga yung anak niyang mayor. Mahal na mahal ng tao yung kapatid niya si Tito Soto. Naging Senate President pa yun. Tumatakbo senador ulit ngayon yun. So, wala na silang pakialam talaga dyan. Ang issue na lang dito is itong malisyosong pagbanggit mo sa pangalan ko, Daryl Yap, jeopardizes yung safety ng mga anak ko. Doon tayo focus, doon tayo focus. Sabi ni Konting Kaalaman, ako Boss Dada, pwede pasahan mo ko sa GCash ko, pamasahe ko sa Monday. Putangin na mo, wag ka nang umalis sa Monday. Doon ka na lang sa bahay, wala ka palang pamasahe, alis-alis ka pa. Makahingi ka sa akin ng pera, parang may pinatago ka. Para kay anak ko biyernes na, bigayan na ng allowance Huwag ganun. Kung wala kang pamasahe,
Huwag kang lumabas sa Lunes. Sa Martes ka na lumabas. Baka pamasahe ka na. O ito, pasok. Mababago yung ganyang kilos niya at pakikitungo sa tao kapag nagpatuloy yung ganitong mga physical threats. Sa isinampang cyber libel case ay may kalakip din itong claim for moral damages na nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Ang libel ay hindi kasama sa pinoproteksyonan. Utangin na si Mark Lo. Dito tuwan-tuwa sa itsura ni Senator Mark to, Senator Mark. Sino nga pala to? Ano apelyido ni Mark? Models of Manila. Oh. Si Senator Models of Manila, putang ina, dito ako nakinabahan sa itsura niya. Mukha ng taong grasa eh. Suy Mark, ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Tangina, mag-enjoy ka lang sa buhay. Kita mo itsura mo. Paano ka mananalo senador niyan? Mark Gamboa. Uy, putang ina naman to si Mark. Nakakatakot, parang bibigay na anytime ah. Senator Mark. Anak ng tinapay. Ayos-ayos din sa sarili, sir. Oo, linis-linis din ang katawan. Oo, mahirapan tayo pag ganyan pa. Parang ang bata-bata mo pa, parang may diabetes ka na. Stress na si Mark. Kakatanggol kay Bongbong Marcos eh. Tain na Mark. Ang bata mo pa, mukha ka ng korap na opisyal ng gobyerno ah. Hindi ka pa nananalo niyan. Hindi, kaibigan namin to si Mark ha. Mahal namin yan si Mark. Oo. Wag mo banatan yan, boss. Representative yan sa Senado. Putang ina niyan, hindi nga nagpaalam sa akin yan eh. Na magiging representative ko siya sa Senado. Representative daw siya ng vlogger sa Senado. Hindi, pero ito talagang TVJ defender ito, si Mark Lopez, ay Mark Gamboa. O, kaya bilib na bilib ako. Pero putang ina Mark, minsan naman, pag lalabas ka ng ganyan sa TV, ayusin mo naman, nakita mo yung kasama mo, kahit mainit, nakakurbata. Yung katabi, ganun din. Tapos biglang boom, pagtingin sa'yo, puta, tumatakbo ka pa naman senador. Dapat medyo nakabarong-barong ka naman ng konti, Mark. Malaya kang magbigay ng sarili mong katotohanan. Kaya na si Mark, nakatulala na eh. Parang wala pa yata ang tulog, wala pang kain eh. Pero hindi mo pwedeng ibenta at mamanira ng iba. No, kaya maraming pelikula na gumagamit ng ibang mga alias, gumagamit ng ibang pamamaraan para hindi makasakit o makapanira ng iba. Pero ito, diretsahang tinawag na rapist yung aming kliyente. Kaugnay nito ay pinag-uutos na ng Muntinlupa RTC na Si Mark parang parang walang pamasahe pa uwi ang puta. Gago, mayaman to si Mark. Oh, mayaman to si Mark. Si Models of Manila. Mayaman to, tangi mo, doktor mga magulang niya. Atenista yan, mga gago kayo. Oh, kayo talaga oh. tanggalin ang trailer ng pelikula at pagtigil sa pelikula sa lahat ng platform sakaling lalabas. Ito ay matapos katigan ng korte ngayong araw ang petisyon ng kampo ni Soto na writ of habeas data na isinampa 2 araw nang nakararaan. Ayon sa abogado, isinampa nila ang petisyon dahil sa nilabag ng pelikula ni Yap ang privacy rights ni Soto. Yung po ang basihan kung bakit nag-file kami ng writ of habeas data dahil walang... Nanalo na. Oo, nanalo na si Daryl Yap dahil pina-take down nyo yung kanyang teaser, mas lalong manunood yung tao. Oy, Daryl Yap balato Oy, I love Ann Japang. How are you? My good friend. How are you? I hope that you're doing fine. Thank you. Oo, ihanda mo na yung bahay mo dyan kasi dyan kami titira pag nag-asylum kami sa Japan Oo, ako si Banat Bay, si Coach Oli, si Master DJ at si Jay Guevara. 5 kami. Oo, kailangan solo ko sa kwarto. Ayaw kong kasama si Jay Guevara. Ang lakas kumain nun. Magastos pa sa toothpaste yun. Ang lalaki ng ipin. I love Ann Si Jay Guevara, ayaw kong kasama yun sa kwarto. Magastos sa sipilyo tsaka sa toothpaste yun. Ang lalaki ng ipin ni Jay Guevara, parang puro bagang. 3 araw lang daw yung isang tube ng toothpaste doon sa lalaki ng ipin niya.
Pag na... pag... Tayo na, binanatan nyo na naman si Jay Guevara, nananahimik yung tao. Visit talaga kayo. Ayan na. Suklay-suklay din minsan, Mark. Puta yung mukha ni Mark dito, parang mga agaw ng hamburger eh. Ayan na, Mark. Parang nakakita ka ng fried chicken ah. Yung mga ganyan tayuan mo, parang mandadakma ka ng fried chicken ng iba. Tayo na, Mark. Pag nagkita tayo, papakainin kita ng marami ah. Tangin na yan. Ito naman si Maria Elena Martin. May iba pa palang anak na babae si Marcos Sr. dito sa Australia nakatira. Utangin na yan. Bahala ko sila kahit mamatay sila lahat. Wala kaming paki. Maria Elena Martin. Sinisip-sip ba? Hindi. Ang lalaki ng ipin ni Jay. I love Ann. Ang lalaki talaga. Parang puros bagang ng kalabaw. Pag tinutbrush mong ganun yung laman ng toothbrush, wala na ulit. Nilalagyan ulit ng bago bawat ipin. Isang sipilyo. Tatlong gamit nga lang daw yung toothbrush ni Jay Guevara. Pudpud na eh. Oy, Simple Luis, buhay ka pa pala. Ay, Simple Luis, buhay ka pa pala ha. Magpakulay ka nga dyan. Kung ikaw talaga yan, baka mamaya hindi ikaw yan. Wala nagpapakulay dito. Hindi ka na nagpupunta kasi dito eh. Puro kuripot mga tao dito. Tawa lang ng tawa eh. Grabe ka kay Jay Guevara. Gwapo naman si Jay. May dugong artista nga daw siya eh. Utangin na mo, Jay. Hayop ka. Jay Guevara, visit. May dugo daw siyang artista. Sabi ko, oo nga. May kitang-kita. Puro kayo kahayupan. Ay, nako, matulog na nga lang tayo. Visit na yan. Oy, Simple Luis, magpakulay ka ba o hindi? Pag nagpakulay ka, pag di ka nagpakulay, lalabas ko baho mo rito. Sasabihin ko, Simple Luis, nakapag ka day off mo, load ka lang nanood ng TV, di ka naliligo. Alam nyo ba to si Simple Luis? Putay na. Pag nag-cellphone to, sa lahat ng sulok ng bahay, makikita mo siya. Minsan nasi-cellphone siya sa may hagdan, nakaharang siya doon. Minsan sa may kusina, sa may garahe. Putay, wala tong alam gawin kundi tumutok sa cellphone niya eh. Walang hiya na yan oh. Bakit kasi fantastic itsura ni Mark? Kakaiba yung itsura ni Mark dito. Parang manghahablot ng siomay eh. Hayop na yan. Oy, Mark Gamboa, ayusin mo buhay mo, Boss Dan. Ayan na. Nabisi lang at sobrang dami ng may sakit. Tanginin yan. Huwag nyo nang gamutin para maubos na sila. Simple Luis, sige, hindi ko na sasabihin yung mga sikreto mo, nagpakulay ka na eh. Salamat sa iyo. Oy, pa-hi naman ako kay Miko. Oy, Miko, sipagan mo sa buhay. Para hindi ka galit nanay mo. Sipag-sipagan mo ng konti. Mag-anak ka kagad, 6, dire-diretso. Tsaka kay Boss Jay to si Simple Luis, kailangan tinatakot pa eh. Para lang magpakulay eh. Busy talaga to, yaman-yaman nito eh. Alam niyo ba yung bahay nito, yung likod may sarili siyang lake? Putang ina niyan, ganun kayaman yan. Hayop na bahay yan, ang ganda ng bahay niyan. Tapos, tayo na pagka medyo tinamad-tamad ka, tumingin ka sa kisame, may TV sa kisame. Pero ayusin mo itong itong si Mark Lopez. Ayusin naman natin itsura natin, Mark. Ayusin natin ng konti. Medyo kailangan kung tumatakbo tayo senador. Pag ako tumakbo ng senador, putay na. Kahit sa pagtulog, nakabarong ako. Ayusin natin ng konti. Paano? Ikaw ang nagre-represent sa amin, mga vlogger, dyan sa Senado. Tapos putang ina, itsura mo, mukha kang di mapagkakatiwalaan sa, sa Jollibee. Mukha kang di mapagkakatiwalaan ng two-piece chicken. Ito si Mark Gamboa, pag iniwanan mo to ng two-piece chicken, puta pagbalik mo, isa na lang.
Kung nire-represent mo kami, ayusin mo naman ng konti. Pag nakita mo si Coach Oli manamit, talaga naman. Pati brief nun may kurbata. Oo, ganyan katindi yan. Diba? Walang hiya kayo. Pati naman si Mark Gamboa. Hindi pala si Lopez. Mark Gamboa. Mark Gamboa for senator. Iboto niyan si Mark Gamboa. Yan ang namin. Yan ang representative ng aming ng aming samahang mga vlogger. So ayan. Ay 41% pala yung agree kay BP Sara, 41%. Ala, 3 oras na to, ayoko na. 3 oras na pala tayo nagbobolaan dito. Okay na to, mamayang gabi na tong ibang mga topic ko dito. Para may topic na ako mamayang gabi. Anharot ha. Oy, yung sa mga sino dito gusto ng GCash? Mamimigay ako 5 ngayon na. Oy, Felix Bakat, salamat kayo, Mr. Chair. Boss Dada, busy kami. Panay OT, tawa ko ng tawa kami ni Miko. Boss J. Kami ni Miko, tamad maligo, si Luis. Kahit sobrang lamig, oo nga pala, laging basa buhok nun eh. Boss J. Walang hiyata. Ito, bossing ko malupit. Putangin na, ito ang bossing kong malupit talaga naman. Ito ang hobby nito, kahit 10 oras ng gabi, mag-vacuum ng bahay. Sobrang sipag nito. Putangin na, sa sobrang sipag nito, pag natulog ito, pag natulog to, puta yung isang kamay niya may hawak na vacuum cleaner. Nanay Morning June. Hindi, ganun si Coach Oli. Talagang sobrang spooting nun. Talagang dress to kill yun lagi si Coach Oli. Nakakurbata yun kahit matulog. Na-miss ko na kayo ha. Boss J ha. Ito si Simple Luis kasi kailangan pa tong pilitin para magpakulay lang. Alam naman niyang siya lang inaasahan ko sa buhay. Matindi to si Boss J. Nandyan ako nakatira sa kanila sa Amerika. Tayo na natutulog ako, nagulat ako, yung pa ako hinigop ng vacuum cleaner. Puta, tulog ako, nagbabacuum siya sa kwarto. Ang tindi nito, malinis to sa malinis sa bahay to si si Boss J. Uy, wag mo na itago. Simple Luis, yung regalo mo sa akin, ipadala mo na. Ipadala mo na kaagad dyan. Ikaw naman, wag mo itago yan. Baka tumubo yan. Tiyan, nakita nyo yung regalo sa akin ni Simple Luis at saka ni Boss J. Eto, ang ganda putya, ayan Cloud Tech. Putya, ginagamit ko to lagi. Nito? Ang ganda nito sa paa. Talaga naman. Makakatulog ka pag sinuot mo. Makakatulog ka pag suot mo ganun, maiidlip ka sa sobrang lambot. Kaya bumili na kayo niyan. Yan, bigay sa akin yan ni Boss J yan Si Simple Luis, wala pa itong binibigay sa akin. Si Boss J pa lang meron. Ipadala mo na yan, wag mo nang patagalin yan dyan. Sabi kasi sa akin ni Simple Luis, Boss D, malambot to. Kamantakin mo, talaga ba malambot? Pag suot kong gano'n, nakatulog ako sa sobrang lambot. Wow naman, ganyan shoes ng amo ko dito sa Hong Kong, sabi ni Aline. Ay talaga, tapong ko na yan. May kaparehas pala eh. Sabi ni Lodi Santos, ang sarap ilakad yan. Oo. Utay na pag sinuot ko yan, hindi ako humihinto maglakad mura Apari hanggang Hulo. Talagang ilalakad mo, natural. Kapag kayo sinuot mo yan, lang hindi ka maglakad, si Lodi Santos. Pag sinuot mo yan, lalakad ka talaga. Mukha kang ulol. Pag sinuot mo yan, tapos umupo ka lang.
Sabi ni Alin Baluran, mahal yan. Oo, mahal yan. Si Boss J ang bumili niyan eh. Putang ina, alam mo ba si Boss J, pamalengke niyan, BMW, tapos pang grocery niyan, Porsche, Macan. Magbibigay ba ng mura yung dalawang yan? Si Simply Luis siya si Jay, yaman ng dalawang yan. Minsan nga nagtatalo pa yan dalawa, nagsasampalan ng pera yan pag nag-away eh. O pakapalan sila ng salapi. Oh, kung sino mag-message sa personal account ko. Kung sino ang magme-message sa personal account ko ng kapag sino mag-message sa personal account ko, 5, bibigyan kong GCash 500. Bilisan nyo. Sa personal hindi sa page. Bilis, may mag-message sa akin ng GCash sa page. May on cloud si ate, 3. Ang dami Puta, 2 lang yung paa niya, 3. Paano yun? Yung isa. Saan niya ilalagay yung isa, nanay? Kung 3 yan. 3 sapatos? Paano yun, nanay Morning Dew? Isang sapatos kaliwa, yung isang sapatos kanan. Yung pangatlo, ano? Paano yun? Nandiyan ba si Kish? Oy, Kish, on cloud, Boss Dada. Oo nga eh. Si Kish kasi di ako binibilan nito eh. Hi Kish, how are you? Nakita ko nga to si Simple Luis minsan yung mga goyard niya, ginagawang basurahan. Sabi ko, ano to, saan to papunta? Hindi, dun niya, nakasabit siya sa labas kasi lagayan ng basura. Putangin na lagayan niya ng basura, goyard. Lahat na mag-chat sa akin. Oy, ang galing, ang bilis Nag-chat kaagad si Tin Pamintuan. Nag-chat kaagad si Jericho. Putangin na, ang galing ni Jericho Alam yung personal account ko ito si Anharot Lagay mo Anharot yung GCash mo, bilis. Tapos ito si sino pa? Si Anton. Oy, wala ka naman nilagay ito si si Cobs. Ayan, sige, ilagay nyo. Yun nabanggit ko Si Tin Pamintuan. Si bibigyan ko ng 500 si Bicolano Makulit. Si Anharot, si Jericho at saka si Cobs. Sige, ilagay niyo yung mga number niyo diyan sa mga message niyo para padala ko yung mga 500, yung mga hayop kayo. Ay, salamat nawala antok ni Boss J. Putyang tatrabaho pa rin, baka antokin yan. Lahat ng gamutin yan, mamatay Boss J, huwag ka tutulog-tulog. Baka naman mamaya yung tubo, saan mo maipasok yan hindi sa lalamunan. Antindi pa naman yan ni Boss J. Ang dami pa naman ginagamot-gamot daw niyan. Sabi nga nila Ito si Boss J, sabi nila minsan daw ang gaganda daw nung mga nung mga pinapasok ng ambulansya sa ospital nila. Si Boss J kasi may-ari ng ospital yan putya, pag minsan daw chicks daw yung ospital, lagi daw yan si Boss J ang naggagamot. Pero kapag pag lalaki daw, pinababayaan yan Saan mag-message, Boss Dada? Mag-message ka na, Ma'am Kiss. Bilis, bigyan kita ayuda. Wala na, 5 lang. Pagdating sa pera talaga, ang bibilis nyo nag-PM ka, hoy, chori-choli, nabigyan na kita kagabi. Tumahimik ka. Congratulations sa ating lahat. 100,000 na tayo. God bless you.
O sige, baka sa Viber na lang. O sige na, magbigay ka. O eto, kay Ann Harot. O copy number. O bigyan muna natin si Ann Harot ng 500 pesos. Ann Harot, eto sa'yo. O dahil napakasipag mo, Ann Harot, sa napakasipag mong moderator kay Banat Bay, eto sa'yo, 500 pesos. Ayan. O, dahil kagabi hindi ka nakahabol, o eto, ang 500 pesos ng iyong mga anak, enjoy nila yan. Huwag nilang pambili ng kondom. O, si Tin Pamintuan, bigyan natin ng 500 para meron siyang panlibre sa nanay niya. Oh, wait lang. Asa na si Tin Pamintuan? Nawala pa si Tin Pamintuan, oh. Diyos ko po. Oh, eto, wait. Hindi ko pa makopy yung number mo. Ano ba naman to si Tin Pamintuan? Huwag ka na kayang bigyan. Oh, yan. Day lang. 0919692427 Cut. O yan. Sige, lagay natin dito. Express send. 500 para kay Christine Pamintuan. O eto sa'yo. O eto na ang 500 mo. Pucha, kala ninyo ha. O ayan, ito na ang 500 mo, Chris Pamintuan. O, bigyan natin ng 500 si Bicolanang Makulit. Wait lang, Nanay Morning Dew ha. Nasa na ba yung message ni Nanay Morning Dew? Ito, 0918-704 mali, 704-5851. Okay, 704-5851. Ayan, copy. Asa na si Bicolanang Makulit? Ito ang sayo. Ayan na, 500. Ay, puta ka, mali. 5,000 pa yung masisend ko kay Bicolanang Makulit. Hype na yan. O, ayan na, Bicolanang Makulit. Congratulations sa iyong 500 pesos. Oh, maraming salamat yung mga nag-message. Wala na, naunahan kayo eh. Mamayang gabi na ulit ha, mamayang gabi na ulit. Kailangan mamayang gabi yung unang 5 na magko-comment sa akin. Yung unang 5 na magko-comment sa yung unang 5 magko-comment sa ating live stream mamayang gabi. Bibigyan kong bonus. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-share na kanilang blessings dito. Oy, Simply Luis, salamat sa iyo ha. Ay, sabi nga ni Ma'am Sheila Q, 2013 pa lang. 2023 pa lang, sinasabi ko na sa iyo yung on. Sabi mo sa akin, gusto mo yung Hindi kasi si Ma'am Sheila Q, sabi niya sa akin, gusto ko ng on. Yung pang-duty ko sa aking business, sabi niya. Sabi ko, pangit yan. Bili mo yung Ultra Boost na triple white na Stella McCarthy. Sabi kong ganon. Hindi, maganda naman talaga yung Ultra Boost, Ma'am Sheila Q. Maganda talaga yung Ultra Boost. Kaya lang, mas maganda ngayon itong on kasi nga, mas madami ng design. Nung sinasabi mo sa akin yung on, ang papangit pa ng design niya. Ang papangit pa ng mga model. Ngayon, maganda na siya. O, kaya nalaos na yung Hoka, nalaos na yung mga Ultra Boost. Ito na yung bagong Tita and Tito shoes. Kaya Simply Luis, wag mo nang itago yan dyan. Ipadala mo na yan sa Pilipinas, tapos dagdagan mo ng mga $5,000. O, mano ba naman, bawasan natin yung kayamanan mo. Masyado na kayong mayaman ni Boss J. Pantakin mo, nasa ospital ka nagtatrabaho, si Boss J nasa ospital, si Miko nasa ospital, tatatlo kayo sa buhay. Gagawin nyo sa pera nyo. Diba? Buti pa nga si Erica Jane. Meron daw on na sapatos pero wala namang ka-on. Wala ka namang ka-on. Ay sus. Oy, ballpoint man, patay gutom.
Oh, Ballpoint Man 2.0. Oh, putangin ng patay gutom na to. Oh, dumadayo dito. Hindi mo kami maaasar dito, kupal. Bugbugin mo na lang yung nanay mo. Balita ko nang gugulpi ka daw ng nanay eh. Gulpiin mo na lang yung nanay mo para may magawa ka sa buhay mo. Ganun to. Pupunta ka dito, yan lang ang baon mo. Mangiinis ka dito, ganon. Tanga, hindi kami naiinis sa mga bobo. Namimigay nga ako ng pera dito. Hindi nyo kami kayang asarin dito, mga ulul. Magtawag ka pa. Magtawag ka pa. Tawagin mo. Pati yung mga alagad mo, pare-pares kayong mga tanga. Yung tatay ng mga Mongoloid, yung anak na si Chris Ulo. Isama mo para mag-asaran tayo rito. Okay lang ina nyo. Ako pa aasarin nyo mga ulol. Hindi nyo kaya, putang ina nyo. Si Bongbong Marcos nga ginagawa kong basahan dito, kayo pa. Kaya ako sa inyo, putang ina nyo, doon na kayo sa mga channel nyo magkalat, hindi nyo kaya, maniwala kayo. Oo, hindi pa buhay ang makakapang-urat kay Boss Dada. Oo ha, kaya ayan. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpakulay dito, sa lahat ng mga nagbigay ng kanilang blessing, sa lahat ng mga nag-like, nag-share. Yung mga hindi pa po nakakapag-follow sa ating Facebook page, follow na po kayo sa ating Facebook page. At yung mga hindi pa po nakakapag-follow dito sa ating channel, dito sa ating YouTube channel, lambing lang, follow, subscribe, share. Congratulations sa atin. More than 100,000 na tayo dito sa YouTube. Wala pa tayong 3 taon. At syempre, meron din tayong isa pang Facebook page, hindi pala, YouTube channel, yung Boss Dada Official. Subscribe din kayo dyan. Mag-upload tayo ng mga videos dyan, mga bossing. In case gurgurin itong ating YouTube channel, meron tayong tambayan na bago. Ayan. O, nakikita mo ba, Ballpoint Man? O, nakikita mo ba yung relos ko? O, putang ina yan. Relos ng mga congressman yan. Oo, mabuhay kayo ha. Simply Luis and Boss J. Maraming salamat sa inyo ha. Huwag kayong mag-alala. Pag umuwi kayo ng Pilipinas, puta, ipapasyal ko kayo. Saan? Sa Carnival. Diyan sa may Fiesta Carnival sa Cubao. Ay, wala na pala yun. Diyos me. Again, thank you very much. Mabuhay kayo. At mamayang gabi mag-ayudahan tayo ulit at maghatid tayo ng katarantaduhan. Asarin natin ulit mga kawatan sa gobyerno. At asarin natin yung mga vlogger na mga patay gutom. Isaw lang. Ay sige, punta tayong Ugbo. Simply Luis. Punta tayo sa Ugbo. Kain tayo doon ng tumbong. Oo. Sino dito kumakain ng puwet? Taas kamay. Sino dito kumakain ng tumbong? Oo, sino dito kumakain ng tumbong? Taas ang kamay. Bilis. Sino dito kumakain ng tumbong? Yung kumakain ng puwet. Mahilig ako dyan sa puwet. Ay, si Big Mar kumakain ng puwet. Ayos. Hindi, favorite ko yan yung isol. Favorite ko yan. Si Erica Jane, hindi kumakain ng puwet? Talaga? Kahit mahal mo? Hoy, Erica Jane, pa-3 times ka ha? Pa-3 times ka, hindi ka kumakain ng puwet? Kahit mahal mo, hindi mo ka nakain yung puwet? Ayun nga, si Jun Mendoza, pag mahal daw niya, kinakain. Ano to? Yung puwet na yung puwet ng manok, masarap 'yon. Isol tawag dun sa mga sa mga ihawan sa Visayas. Sabi ni Eric Boss Dada naman. Hindi ka kumakain ng puwet, ang sarap-sarap ng puwet. Lalo na pag mahal mo, ang sarap kumain ng puwet pag ganun. Bastos nyo.
Hindi naman bastos yun. Pwede niya, sinasabi ko nga, isol eh. Tsaka yung tumbong, yung malaking tumbong ang tawag doon, yung large intestine ng baboy. Sarap yun, paborito nga ni yun eh. Paborito nga ni Isko Moreno yun eh. Oh, hindi ba? Oh, si Simple Luis, nautot daw si Erica. Kinilig si Erica eh. Sabi niya, ay, hindi na pala. Sige na, kumakain na ako. Sabi ni Erica, hindi ako kumakain ng puwet. Ayoko nun. Ew. Sabi ko talaga, kahit mahal mo, ay, sige na nga. Oh, pag mahal ko, pwede pala, pwede. Basta lang basta nahugasan ng maayos. Ay, walang hiya kayo. Ayan na, sige na, maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're amazing. Kita-kita tayo ulit. Mamaya, wala ako sa Banatero sa SM9 mamaya, ha? Oo, kasi biyernes ngayon. Biyernes ngayon, di ako nagbabanatero sa SM9 pag biyernes. Kasi natutulog ako at saka kumakain. Mamayang gabi, magkita-kita tayo ulit. Tayo ay bumati ko sa lahat ng mga kawatan sa gobyerno. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. Goodbye, everyone. Number 52. Number 52, Pastor Apollo Quiboloy sa Senado. Ito lang po ang maghahatid sa atin ng totoong magandang buhay, masarap na buhay, masayang buhay. Oh, kaya kung gusto nyo, kung ayaw nyong iboto si Pastor Apollo Quiboloy, pwede na kayong mamatay. Okay? Salamat kayo, Mr. Chair. Good afternoon. Kung ikaw ay nahihirapan, alam mo na kung sinong lalapitan. Zero korupsyon at kahirapan, yan ang pinaglalaban. Kibuloy na kami, sigurado na ating kakampi. Kibuloy na sa Senado, iboto na natin. Kibuloy na sa Senado, iboto na natin. Kibuloy na sa Senado, iboto na natin. Para mabago na ang buhay natin. Kay Kibuloy, korupsyon mawawala. Kay Kibuloy, ang bilihin bababa. Kay Kibuloy, kay Kibuloy kahirapan hindi mararanasan. Kay Kibuloy, korupsyon mawawala. Kay Kibuloy, ang bilihin bababa. Kay Kibuloy, kay Kibuloy kahirapan hindi mararanasan. Kahit ang daming humahamon, patuloy bumabangon. At kahit bumahanon, patuloy umaahon. Walang makakapati, tunay habang buhay magkakapati. Sumubok kahit nasuntok sa buwan, tuloy lang di napagod magsagwan. Sa dami naranasan natuto na, hindi pwedeng galit ang nauuna. Pag nanalo tayo ay matutuwa, positibong mag-isip hanggang kaluluwa. Korupsyon ay isang tabi, blessing ay ipamahagi. Laging magpakumbaba, hindi nagmamalaki. Dugot pawis ang binuhos para sa ating bansa. Kibuloy sa Senado, number 52 sa balota. Panibagot panabla, lahat itinaya. Binuhos niya lahat, hindi na tinansya. Ang daming pinag-aral, ang ganda ng resulta. Yung iba patapos na professional na yung iba. Hindi tinatamad kahit pagod nagsisipag. Kahit na mainit, handang-handa na mabilad. Mga daan pinatag para biyahe ay panatag. Kalmado at banayad, imposible na mabasag. May sariling liga, respeto hindi siga. Mapagbigay sa kapwa, sobrang pangbihira. Kulang isang araw sa dami nang napatapos mo. Sa daming natulungan, malabo na matapos to. Pagmamahal sa ginagawa, hindi kanyan ililigaw. Sa tao hindi bibitaw, tama lang isisigaw. Walang mga sikreto, di kailangan na maglihim. Mabuti ang itinanim, mabuti aanihin. Korupsyon ay isang tabi, blessing ay ipamahagi. Laging magpakumbaba, hindi nagmamalaki. Dugot pawis ang binuhos para sa ating bansa. Kibuloy sa Senado, number 52 sa balota. Kung akala nila di niya kaya iyon, Pastor Kibuloy, kayang-kaya niya yon. Madaming tulong para sa inyo, Pastor Kibuloy para sa Senado. Kung akala nila di niya kaya iyon, Pastor Kibuloy, kayang-kaya niya yon. Madaming tulong para sa inyo, Pastor Kibuloy para sa Senado. Korupsyon ay isang tabi, blessing ay ipamahagi. Laging